So yun mga kabiyaya, ito pag-usapan natin ngayon. Ito may tatlong video tayong pag-uusapan. Viral na viral ngayon to. Unang-una, yung kay Sian Gasa, no, yung paglalahad niya, medyo lap trip yun na, no. Tapos ito, yung kay Sue Ramirez at Sophia Andres na nagbunyag ng pambababae ni Daniel Padilla. Naku po. At etong huling-huli, no? Ito, nagba-viral to ngayon. Siguro sa iba, hindi nyo pa to napapanood, no? Ito po, tungkol sa audio scandal ni Daniel Padilla. Di ko lang alam ito sa audio scandal, pero nung pinakinggan ko siya, talaga pong talaga pong legit, no? Legit po na kaboses. Legit na kaboses ni tawag dito ni Daniel Padilla po ang nasa ang nandoon sa tawag dito sa video na yun. So bago natin simulan, yan, paki-suporta naman po na aking channel at paki-follow na rin, paki-like, paki-share. So ito, simulan na natin, mainit-init pa. Hindi ako sumabay sa ugong kahapon, no, kasi halos lahat ata ng reactor, lahat ng content creator po ay puro Daniel Padilla, Catherine Bernardo, Andrea Brillantes ang mga content. So hindi po ako sumabay. Sabi ko bahala na kung may manood o wala. Pero ito, napaka-intense po ito ng mga papanoorin natin. So tuloy natin. O ba yung K? Andres Brillantes? Buisit talaga to si Sian Gasa, no? Atin lang baka may copyright dito na iba. At least kahit 10 lang tayo dito sa GC natin. Okay lang yun. Nagkita daw eh. Ay puta yun, Nagkikita. Ay nagkikita daw? Multiple times na. Ay multiple times na? Lalo na yung after ng breakup nila ni Richie. Ay naku, after ng breakup ni Richie. Yan ang chika ha! Naku. Hindi natin yan sure. Sila lang alam na katotohanan. Yun ay nasadap ko. Tapos, ito yung nakapagpapuno. Ano pa? Ay, napuno. Kaya binatawid, parang pagod na ako. Kaya lang na nag-break na sila few months ago. Ayaw pa rin sila pa-announce ng management. Negosyo yan, brad eh. Alam niyo mga kabiyaya, mga Kadaver Cats, may point dito sino ba to? Kian Gasa ba to? Kian? May point siya rito, alam niyo bakit? Yung sinasabi niya about sa business, about sa Katniel, no? Isa talaga yung business. Maraming, alam niyo ba na ito bali-balita na almost 15 million ang sinayang ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo dahil dito sa hiwalayan nila na to at yung iba pa, no, iba pang mga kayamanan na paghahatian ng dalawa, mga business nila, no. At may kumakalat din agad na it's a prank lang daw. Ewan ko lang kung totoo yung hindi ko na lang pinansin yun na it's a prank lang daw yung hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. So tuloy natin. Milyones yung value niyan. Tapos sa announce mo lang, na-break na kayo. Branding yan, Katniel. Baka pansin, mahina 20 million. 20 million pa nga pala. Tapos sa announce mo na break up. Of course not! So ngayon, in-announce na. Ano masasabi mo? So, eto ng chika. Sige. Ikakapitan ka na ba, Mars? Nakakapit na ako. Bakit? Hindi masyado maingay, baka may makalanig sa atin. Hindi ako masyadong maingay. Ito pa lang si Andrea. Hobby pala niya yan. Ay, grabe. Ano ko nalaman? Mars. Ano nga? Wag ka. Ano? 6 na sikat na personalidad ang nag-chat at lumapit sa akin. Naku po. 6. Sa English, 6. Tama ako, diba? Galing ko, no? Okay? Para sabihin na ito palang Andrea, yung jowa nila, yung aura nila,
No, kung Sa pool. baka ma-cyber libel ako eh. Oo, kaya tumahimik ka. Total 10 na naman tayo dito. Okay. Sige, sikreto lang naman natin to eh. Hilig pala niya yun. Ay, naku. Eto pa mas matindi. Ito pa, mas matindi. Yan palang si Richie. Oh, Naririnig niyo ba ako? okay. Narinig ka namin, don't worry. Yan palang si Richie. Oh, May una palang aura yan. ay may unang aura, patay tayo dyan. Sige, tuloy mo na. Tinarget lang din niya sa PBB house. Oh Ay, grabe. my God! Ang ingay mo. Ba't ka nadulas? Ay, hanip to si Sian. Ba't ka nadulas, sister? Muntik ka na tuloy mabulunan ng kamao mo. Ang cute nang ulitin natin. Okay. Okay, ito. Naririnig niyo ba ako? Oo nga. May mic ba? Yan palang si Richie. May una palang aura yan. Oh. Tinarget lang din niya sa PBB house. Oh Ay, grabe. Nakakagulat yun. So, sinasabi dito ni Kian Visit to si Kian Gasan, ha? Komedyante na, chismoso pa. Ang sinasabi nga dito ay itong si Andrea Brillantes ay gawain daw talaga ito. Ayon kay Kian Gasa, no? Gian ba? Gian or Kian? Hindi ko tukoy. Basta alam ko sa kanya pambansang scammer. Yun lang yung alam ko sa no, na sinasabi niya rito na itong si Andrea Brillantes ay gawain daw talaga itong mga ganito, yung mga agaw-agaw, singit sa eksena. Tsaka alam naman din natin na itong si Andrea ay matagal niya ng crush si Daniel Padilla, no? Nakakamukha ko. Na si Daniel Padilla. So doon naman, hindi naman natin pinopoint na talagang ganun si Andrea. Dito lang to sa kumag na to. Pero minsan naawa na rin ako kay Andrea. Kata niyo yung kay yung kay Miles Ocampo tsaka kay Elijah. Siya rin yung tinuturo. Parang lahat na lang ng ngayon na naghihiwalay ng mga artista, ng mga mag-partner. Parang si Andrea lang na si Andrea yung tinuturo nila. Wala na. Kawawa. Oy, maawa naman kayo doon sa tao ba? No? So hindi naman yung siguro sasayangin yung pagka niya, di ba? Kung biruin mo, gawain daw talaga to. Pang-anim na daw. 6 na daw yung celebrity na nag-chat dito kay Kian Gas. Alam nyo, minsan lang to eh. Paano lang to eh. Tawag dito, pa-viral din. Ituloy natin. Oh my God! Nadulas ako, sorry. Ay, sorry. Yeah, okay lang. Sige. Ang malupit dyan, sila pa yata nung set. Ay, grabe. Overlappers. May overlap. Overlap to third floor. Kaya, Okay. nung nag-break na siya nung Richie, Anong ginawa? ito na, Ito na. Yan na. Kuya Yan na. DJ. Pew! Sa pool. Yan pala yan. Sa pool. Pero, nagulat ka, no? Nagising yung anak ko sa gilid, no? Buwisit Pero, hindi pa muna tayo. Nagulat ako sa'yo. Hindi natin pwedeng sabihin Na. na si Andres lang ang may kasalanan sa hiwalayang ito. Sino pa? Dahil may posibilidad Na si... a few months ago, Na si 3 months ago, Na si 4 months ago, sige. 5 months ago, Sige. 6 months ago, hindi natin alam ang sigurado. Okay. Mahirap magbanggit dito, baka matawag tayong fake news kung ano man Okay. yung alam natin. Okay. Sa few months ago, Okay. pwedeng break na talaga yung Katniel. At dahil nalaman ni Andres Bonifacio, Pinasok. nag-break na pala at single na si Kuya DJ. Edi pinasok nga. Ganon. Eto na yan. Ayun na. Target. Para bang natchat. Nasa pool tayo dun. Pinashinggan tayo. So, ibig sabihin ni Kian Gasa, ito nga daw, matagal na daw break talaga si Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Tapos ito nga, Andrea Brillantes, bigla daw na nakatsyempo na, pumasok sa ganun. Ayon sa kanya yan, hindi ayon yun sa akin, ha. Inaano ko lang, nililiwanag kasi pa-intense din tong baklang to eh. Ay, di pala to bakla, may pamilya pala to. Napupatol pala to sa dito. Hindi to Juding.
Hindi to kalahi ni ni Mema Vice. Okay, tuloy natin. Pero crush niya talaga to. Ay, oo, dati Niya pa. talaga to. Alam ko yun. Ano pinapoint out ko? Oh, ano? Para i-rule out natin. Oh, sige. Game. Para i-rule out natin. Okay, i-rule out mo na. Ang tagal mo Si hiwalayang ito ay si Andres Bonifacio lamang. Mali yun. That's emotional na parang may masisi lang tayo. Meron lang tayo mapagbalingan ng galit natin. Tama, Mali tama. yun. Tama. May point naman. Oh, Hindi sige. natin masabi dahil ito talagang lalaki. Talagang mahilig talaga for the past 11 Mahilig daw years. talaga. Image loyal lang. Kaya lang, walang natatakot na pumalag. Okay, gets ko na. So, sinasabi ni Kian de Guzman. Ito nga, ni Kian, nakalimutan ko yung apelido niya. Ni Kian Gasa, ay etong si Daniel Padilla ho daw, ay matagal na ho daw itong malantuday, ganun, malanding lalaki, ganun. Kaso, wala lang daw naglalakas ng loob na magbulgar kasi parang natatakot dito, ganyan. So, pag sa malanding lalaki, lalo't babae naman ang pinatulan, medyo pa yun eh. Punta kayo pag lalaki, joke lang ha. Nadaan ko na lang sa joke yung mga isyong nagaganap kayo. Meron pa ako napanood yung umiiyak na bata dahil breakup na tong Katniel. Oo, sabi ko grabe naman. No, ewan ko lang ito kasi hindi ako masyadong naniniwala dito kay Kian Gasa eh. Oo, so tuloy natin. Nakakatuwa lang reactionan eh. O ng mga kaibigan expose. Kasi sige. gusto. Ay, grabe. Brad, bigating pamilya yan. Ang daming connection yan sa showbiz at sa mga politika. Oo, Padilla yan. At sa politika. Gusto mo Mga pabunot ka politiko. dyan eh. So ngayon, para i-post ko, sige ito. Dinate ako niyan. Hindi pwede, Brad. Yayariin ka niyan. Ay, yayariin ka niyan. Napahirapan yung buhay mo. Kaya, for the past 11 years, tumagal na mukhang loyal lang siya. Maganda image. Kasi ba yung punto? Kasi takot lahat. Walang lumalaban talaga. Okay. Ba't ka hingal? Tanong ko lang, ba't ka hingal? So napagod na nga si babae. Pagod na sa mga pamababae niya. Nag-break sila. At possible na nag-break sila, doon lang sumausaw at pumasok sa eksena Si Andres. Si Andres. Bonifacio. Si Andres So rule out Bonifacio. na siyang dila ng hiwalayan. Mahirap masabi. Ngayon, lumabas na lang sila screen sa kanilang mga official statement. Nung pumasok si Andres Bonifacio, hindi ba siya tinaga ni Emilio Aguinaldo? First time ko makita si Kian or Sian Gasa na takot makulong. Takot makasuhan. First time ko lang kasi lagi-lagi ito sinasabi to, wala daw siyang pakialam dyan. Sabi niya lagi wala daw siyang pakialam dyan sa mga kaso-kaso na yan, pero ngayon parang tawag dito, parang takot tong si Kian ngayon na makasuhan ng cyber of knowledge power. So ito naman, taas doon kay Kian, dito naman tayo sa isang video. Ito naman ay yung Sue Ramirez at si sino ba to? Si Sophia Andres ay nagbunyag ng pambababae ni Daniel Padilla. Ito, ulitin ko kung totoo man itong issue na to na si Daniel Padilla ay babaero, ng bababae, siguro talagang may point din naman din yung iba na mga nagsasabi nito na alam na rin ni Catherine Bernardo. At nagtitiis lang dahil nga mahal. Pero kung paano pa kaya nila nagagawa yun? Biri mo Catherine Bernardo na yun. Meron pa akong nakitang post yung pinagtapat si Catherine tsaka si Andrea Berliantes. Alam na daw ng tao kung bakit pinagpalit. Sabi ko grabe naman to, mga manyakol talaga. Sue Ramirez at Sophia Andres naging susi umano para mabuking ang pangloloko ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Ayon sa mga lumalabas na balita,
Sinabi umano ng babae ni Daniel Padilla kay Sue Ramirez na si Daniel Padilla daw ay isang jutes. Sinabi naman umano Jutes? ito ni Sue Ramirez kay Sofia Andres na noong Juts, tama ba yung narinig ko? Juts? Anak ng te. Ibig sabihin, yung ito pala yung ano. Ito pala yung content ni Chris Ulo. Oo, kagabi ba yun? Yung about sa maliit daw yung Tweety Bird. Imbis na maging pato daw, naging Tweety Bird daw. Sabi ko, anak ng teteng na. Ito na nga. Ewan ko, totoo to ha. So, pero malay natin, totoo naman. Totoo naman. So yung porket maliit ba yun ba yung ano, yung naging basehan, na paghiwalayan, ganun ba? Nakakatakot pala maging jutes, no? Buti na lang kahit papaano, ha? panahong iyon ay kasama niya sa teleserye ng ABS-CBN na The Iron Heart. Hindi naman din lingid sa kaalaman ng publiko na malapit na kaibigan ni Catherine Bernardo si Sofia Andres. Kaya naman hindi maaaring hindi makarating kay Catherine Bernardo ang nabalitaan niya patungkol sa boyfriend ng kaibigan. At dahil nga dito ay nagtaka raw si Catherine Bernardo kung bakit nasabi ito ng babae kay Sue Ramirez. Oo nga, no? Dito na umano nagsimula Kahit din ako mag-iisip ako, ba't niya alam? Siguro naisip, bakit niya alam? Paano niya nalaman yun? Buisit ng mga chismis ngayon no? Nakakawindang nagduda si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. Ayon pa sa kumakalat na balita, matagal na raw nagchichit si DJ kay Catherine at September lamang nahuli. At dahil nga dito ay nakipaghiwalay na daw si Catherine nang makumpirma ang tungkol sa pangloloko nito sa kanya. Matatandaan ring nasa blind item ang isang malaking celebrity couple na hiwalay na umano dahil ayaw nang makipagbalikan ng actress sa kanyang nopyong aktor dahil ubos na umano o wala na siya talagang tiwala sa aktor. Nako. At ngayon nga ay naglabasan ng balita. Ito nga ay patungkol sa Katniel. Bagamat hindi sinabi ni Catherine Bernardo ang dahilan ng kanilang hiwalayan, ay patuloy namang lumalabas ang mga resibo kaugnay sa naging issue nila. Unti-unti ring napagtatagpi ng mga netizens at mga fans ang mga pangyayari na nauna nang nagsilabasan sa mga blind items, maging sa mga balita nila Christy Fermin. Eto na naman siya. Yan na naman yung dapat doon kayo sa akin nagpupunta. Okay, play natin mga kabiyaya. At dahil nga sa nalamang ito ng mga fans na nanggaling ang balita kay Sue Ramirez at Sofia Andres, ay hindi maiwasan ng mga ito na urutin ang dalawa na magsalita patungkol sa nalalaman nila sa hiwalayan nila Catherine at Daniel. Komento ng isang netizen sa post ni Sue. Ikaw po nagsumbong kay Kat about sa pag-cheat ni DJ? True friend ka talaga ni Catherine. Usap-usapan din naman hanggang ngayon si Sofia Andres talaga yan si dahil sa Sue kanyang Ramirez. IG stories. Si Sue Ramirez, maano talaga yung bibig. Kung saan kasama niya ang kaibigang si Catherine Bernardo sa gitna ng mainit na usapin kaugnay sa paghihiwalay nila ni Daniel Padilla. Kasunod ng larawan nila ni Catherine na Hilig kanyang nyo kasi sa ipinost mga sa kanyang gwapo. IG story, naging palaisipan sa mga netizens ang sumunod niyang post. Ito ay larawan ng isang bahay at mayroong diamond na nakalagay sa may pintuan nito. Dahil dito ay marami nga ang nagtanong kung ano kaya ang ibig sabihin ng post na ito ni Sofia. Isa kasi sa Sofia sa malalapit na kaibigan ni Catherine sa showbiz. Nagkasama sila sa pelikulang pinagtambalan ni na Catherine at DJ, ang She's Dating the Gangster. At dahil sa bali-balitang siya ang nagparating kay Catherine, nang sinabi ni Sue na sinabi ng babae ni Daniel, ay marami ang nagpapasalamat kay Sofia dahil hindi niya umano hinayaang masaktan at lokohin ng matagal ang kaniyang kaibigan. Thank you for being Kat's true friend despite the people. Okay, tama na yan. Alam nyo, mga ilang araw, may ito na naman yung dudumugin ng ibang mga vlogger. Yung mga kuno-kuno about sa kung sino yung tawag dito,
kung sino yung nagsumbong kay sino to? Kay Catherine Bernardo. Hindi, malamang yan, no? Para sa akin lang, ha? Parang ganyan yung, yung mangyayari. So, ito, ito yung, ito nga daw yung audio scandal ni Daniel Padilla. About daw ito sa mga babae. Oo. So, kahit ito, ang swerte niya dun ni Sam kay Jasmine, sabi ko. Si Sam Concepcion, di ba? Parang pinsan niya yun. Tama ba? Tama ba, mga Dabarkads? Okay? O yan, ano kayo maganda, no? So, may mga lalabas kasi. So, click natin. Click natin. Punta nga doon. Sabi ko. Pakinggan nyo. Ang bangon. Feeling niya kamukha na sino daw? Si Billy Joe. Feeling niya kamukha niya yung Green Day na singer, si Billy Joe Armstrong. Tapos tangin ng baho talaga, naka-Guns N' Roses na t-shirt, tapos naka-leather jacket. Tapos yung leather pang pangit, parang pang motorista na. Para na big bike. Oo. Boses pa to yung Daniel. Tapos ito na, nag-take. Sabi ko, isa lang ito mamaya. Pag-uwi ko, minanap ko phone. Kasi yung phone ko, si Ritsumi wala pa. Pati si Ritsumi nandito nun. Alam mo na si Ritsumi dito? Dalawang araw sila Royo dito eh. Hindi ba yun ng bagyo? Oo. Bagyo ba yun? Malakas na yung ulan. Tapos yun. Text ako pag-ating mo. Dito na ako sa bahay. Yun lang. So, alam na ako. Sige, doon na talaga. Parang nasa bar sila, no? May tatanong ko pala ako sa mga gusto tayo. Ayun, sige. Text ka na lang. Ayun, sige. Tapos text ka dito na bahay. Hindi nag-reply. Nung paalis na kayo nag-reply. Bahay ka na. Oo man. Kinikilig na naman tumbong ko, men. Patay tayo dyan. Umalis na kayo. Wala na si tatay. Wala na magugulo sa akin. Wala na yung tropa ni Sam. Nagmamadali ka ba at wala kang nahirap? Nagets you guys. Sabi ni doon sa voice sa audio na yun, wala na si tatay. Wala nang ahadlang sa akin. So eto, hindi pa natin parang Mika, yung boses ni Daniel Padilla, kaboses niya yung nasa audio. Kayo ba? Ano bang sa tingin nyo? Comment nyo lang dyan, ha? Pero para sa akin, kaboses niya, pero hindi nga tayo magbibigay na opinion na 100% na siya to. Gawa ng audio, lang po ito. Audio lang, Grabe, Kilig daw yung tumbong niya. So ngayon nga talaga, viral tong issue na to ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla, tong hiwalayan nila. Pero para sa akin siguro kung wala bang third chance? Wala ba second chance? Pero depende na rin pagpagod na yung tao, makakabiyaya, hindi na natin din masisisi yun. At malay nyo, yung mga lumalabas na mga bali-balita ngayon na itotoo na nga talaga na itong Daniel Padilla, kasi hindi rin natin masasabi, Daniel Padilla yan. Mga gwapong nila lang yan dito. Gwapo na, sikat pa, di ba? So doon tatakbo yung salitang yung usap-usapang ng babae or babaero. Doon tumatakbo sa sikat ka, gwapo ka. Yung about naman doon kay Catherine Bernardo na pagod na, syempre babae yun, so normal naman talaga yun. Dapat naman talaga gawin. Kung niloloko ka na, hindi iwan mo na. Dahil pa naman dyan. Tsaka, ito sayang lang 11 years. Daming nahinayang. Maraming umiiyak ngayon mga Katniel fans. Ganun pala talaga pag parang alam niyo yun, parang minsan napag-isip ko, ano ba to? Parang may nawala na ba? Kung ganyan, grabe, may mga video ako napapanood, yung iyakan, wagas eh. Talaga nagwawala pa. So, alam ko rin naman na itong Katniel, isa to sa pinakamalaking love team mo dito sa Pilipinas. Ito yung isa sa mga pinakasikat. Para nga sa akin
Eto para sa akin ha, wag po magagalit yung iba dyan ha. Daniel Padilla ang number 1 na pinakasikat na love team dito sa Pilipinas. So, Katniel pala, hindi pala Daniel Padilla. No, Katniel, no? Pinaka nangungunang love team dito sa buong Pinas. Kaya di rin natin talaga masisisi yung ibang mga fans. Eh. So, yun, mga kabiyaya, mga Dabbercats, anong masasabi nyo sa issue ito? Comment nyo lang po dyan. Totoo ba yung unang video, yung about kay yung sinabi ni Kian Gasay, yung mga nilahad niya doon, totoo ba yun? Agree ba kayo doon? Comment nyo dyan. Press 1 kung hindi at press 2 kung hindi. Ano kung totoo pala? At doon sa kay Sue Ramirez at Sophia Garcia ba? Tama? Oo, agree rin ba kayo na sila ba yung mga nagsumbong kay Catherine Bernardo? At ito yung huling-huling topic natin, yung audio scandal ni Daniel Padilla. Ito po ba totoo? Ito po ba ay gawa-gawa lang para sirain si Daniel Padilla? So comment nyo lang po dyan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan